Ano po ba yung masasabi niyo po sa naging pamumuno noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Para sa amin, mas magaan po dati. Kasi hindi naman ganito kataas yung mga bilihin. At saka marami din pong nabago. Nung panahon ni Duterte. Siyempre naano yung mga illegal, di ba? Alin po? Marami pong nawala na illegal na droga, nagkulang po. Ngayon para pong marami na naman na tulad doon sa amin, marami na rin yung mga ganun nagdadami. Illegal. So ma'am, kung ikukumpara po natin yung pamumuno noon ni former President Rodrigo Duterte sa pamumuno ngayon ni Bongbong Marcos, ano yung tingin nyo? Saan ba yung mas maganda? Mas gusto ko Duterte po. Duterte. Oo, ganun talaga. Ano po ba yung inyong Parang tumataas yung pangako niya kasi before siya nanalo na lahat ng bababa po yung price ng bigas kasi sobra sa totoo lang po ngayon talaga. nagiging nadagdagan pala ng 20 yung dati. Asan po ba yung pangako niya na ibaba yung kilo ng bigas? Hindi siya. Totoo lang po. Ang sabi Opo. na Mas lalong nagiging pangarap krisis ko. eh. Pangarap na nga. Gusto ko. May kanta yun, yung asa na yung piting bugan. Oo nga po. Oo. Ano nga yung pangarap yan? Ano yun eh? Nakalimutan ko talaga yung kanta na. Next question. Okay ma'am, ngayon nakikita po natin patungkol naman po sa diniklarang war on drugs ng Duterte administration. Ano pong inyong opinion? Di ba po dati, yung si Duterte pa po yung namahala, syempre, inaano yung mga drugs, di ba? So, sa pagka, ko lang po sa akin, parang bumabalik sa dati po. Bumabalik. Marami na rin kasi Parang marami po mga kabataan ngayon ang naano sa droga kaysa dati. Sabi ho ng ilan, umuunlad na daw ang Pilipinas. Nararamdaman niyo po ba ang pag-unlad ng Pilipinas? Sa kanila siguro pwede, sa kanila. pero sa amin hindi po. Sa kanilang mga mayayaman, maaaring oo, pero sa aming mga mahirap kasi lang, mga nawawalan mahirap. din kami. Kasi sa amin, feel na feel namin yung pagtaas ng bilihin, sa kanila hindi kasi marami naman sila eh. Maraming meron sila. Bilang isang netizen po, ano po yung inyong panawagan na kumbaga isang dito sa bansang Pilipinas? Ano yung panawagan niyo po sa ating Pangulo? Gusto ko sana bumalik na lang yung dating presidente. Ano ba, si Marcos? Hindi, ang tanong kasi kung ano ang gusto nyong sasabihin sa ngayong Pangulo. Sana tuparin na lang niya yung pangako niya na ibababa yung mga bilihin. Kasi masyado ng mahal. Hindi na kaya nung iba kasi gawa ng walang trabaho. Tsaka maliit lang din yung kita. Sa probinsya nyo ma'am, ano yung nakikita nyo na paggalaw? Mabilis ba ang pagtaas doon? Ang presyo ng bigas doon, magkano na? Sobra po. Umaabot Yung na sa isang 60. kilo sa amin is 50-60 na po. So minsan kasi yung mga family sa mga Pilipinas, ang mababa lang sa amin almusal kasi hindi kaya pinakamababa yun. Lalo na pag walang trabaho. Diba? Nung panahon ni Digong, ano yung nakikita nyo sa mga presyo ng mga bilihin ng panahon ni Medyo magaan. Magaan naman yung dati. Medyo magaan-gaan. So, mga OFW ba kayo? Yes, opo. Saan bansa kayo? Saudi Sa kami. Ilang taon na kayo nagtatrabaho sa Saudi? Yung sa akin po OFW na yun. Idol Tarigons. Yes ma'am, bali po, isa din po kayo din po ay sumuporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ba yung inyo pong mensahe po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Maganda siyang Thank you. maganda siyang leader, kaya sana Sana sa susunod na yung isa ko na tayo pwede. Thank you lang talaga tayo sa kanya kasi ang dami niyang nagawa na marami din siyang nabata. Kung para sa Marami din siyang natulungan ng mga OFW na kailangan. Ngayon ma'am, papalapit na po, although medyo malayo-layo pa naman, pero papalapit na tayo.
Kung sakasakaling this coming 2028, tumakbo si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas, ano po ba yung opinion nyo? Kayo po ba, ibubuto niya siya or what? Opo, boboto po namin kasi tulad din ng papa niya, maganda rin yung ano niya. Maganda ang sa mga. Oo. Hindi pang sarili lang. Pero marami. Team Duterte talaga. Pero sa ngayon pa lang, marami nang gusto siya ibansa. Marami siyang proposal. Pero panawagan niyo sa mga OFW na supportahan sa Sa lahat ng mga kaibigan namin o kakilala namin, sana sumuporta po kayo para sa ating bayan. Kita niyo po, ang malasakit na wala ng programa ni Pangulong Duterte at sa kanyang senator na sabi ng mga kababayan natin, wala ng programa. Kasi yan ay programa ng nakapunta. Okay ma'am, bali po sa ngayon, nagkakaroon, wait lang, before tayo mag-proceed sa next question, ito muna. Nung nakaraang eleksyon, sino po ba yung inyo pong sinuportahan ng maging Pangulo ng Pilipinas? Sino ba yung inyong binoto noon nung nakaraang eleksyon or sino ba yung inyong sinuportahan? Kasi di ba mga hindi, di ba si Bongbong Marcos, sila Isko, yung mga tumakbo, sila Lini. Sino ba yung sinuportahan niyo po that time? Ako hindi ako nakaano nun. Presidential 2022, Hindi ako nakaano nun. ang kandidato noon si BBM at saka si Sara. Si Isko at saka si Si Sara, di ba, Vice? Vice President. Vice ni Bongbong. At saka si Kiko. At saka Yung marami- nakaraan na ano, hindi ako nakapagboto nun. 2021. Hindi ako nakapagboto. Hindi kayo nakapagboto? Oo. Pero kung sakaling nakaboto kayo, ma'am, sino pipiliin nyo nun? Hindi Sara. naman. Sara talaga. Sara. Vice President. Bilang Vice Presidente, Sara. Sara. Madam, Sa mga panahon na namumuno po si former President Rodrigo Duterte sa bansa natin, nasa ibang bansa na po kayo noon. Oo. Bilang isang OFW, ano yung nakikita nyo? Mas maganda ba ang ginagawa ngayon ng gobyerno sa mga OFW? Or mas maganda nung panahon ni Duterte? Mas maganda yung kay Duterte kasi marami din siyang tulad nun, marami siyang pinupuntahan na lugar para lang sa mga OFW. Kaya ngayon parang wala din naman. Nakapunta pa yun si Duterte sa Saudi Oo, Arabia. nakapunta doon. Marami Bumisita siya doon. bumisita sa Saudi, Sa Riyadh po, Riyadh yun. sa Bahrain, sa Sa Riyadh. Israel, Yan kasi ang mga pangunahing sa destination ng ating mga galing dito sa Pilipinas. Mas marami dyan sa Saudi Arabia, sa ano. Kayo po ma'am, okay lang po ba kayo matanong? Sino po kung sakasakali lang po, tumakbo po si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas this coming 2028. Ano po ba yung opinion nyo? Susuportahan nyo ba? Team Duterte. Ano yung opinion mo ngayon sa pamumuno ni Marcos? Wala. Mahal lang bilihin tapos maraming nagbago. Oh, mahal ang Marami bili. ng mga matayan, di ba? Dati wala yan. Oo. Tinanong yun ni Duterte. Kaya parang na-face yung konti yung si Duterte pa. Ngayon na parang bumalik na naman sa dati. Dami na mga kabataan na bisira. Sana nga tumakbo si Sara bilang Pangulo. Sana. Yun din ang nanghinayang nanghinayang din kami kasi siyempre. Ikaw sir, ito OFW din to. Nadamay pa ako OFW din to sa likod mo. Team Duterte din to Ito OFW din to. Ayun, Team Duterte Yun. din. Ako, galing ako sa bundok ng Arayat. Ayan, say pants. Idol Ano Pans. itong OFW to, itong dalawa na to. Maraming salamat mga ma'am. Sa Mindanao. Pag mga OFW talagang feel nila si Digong.